Wala na, buntis na oh. Nabubuntis na yung mga kapasitor. Oh. Yung natira na medyo flat na lang, ito na lang, isa na lang. Ito mukha na rin oh. May kabila niya, lumubo na rin. Halos kwan talaga, palitan na lang ito. Wala na to, lumubo na eh. Palitan na lang. Tapos, ang issue nito ay yung kabilang channel, hindi nakaprotect. Yung kabila is nakaprotect. Welcome to my vlog. 7:26 na ng gabi. Ibang dilim nandun sa labas oh. So, may kasama ko rito, Master. Master sa Taekwondo LED. Dahil sa sobrang busy ko ngayon, lahat ng LED, siya na lang pinapakana ko. Opera siya ng panel. Ayun, for today's video, ito. Nabaklas ko na yung unit bago gawa ng video. Naalala ko pala, sabi ni Sir na kumari, gawan na ng video para makita niya. Ito, dayo rin to dito sa may shop ko eh. Padaan. And then, sabi ko sa kanya para malaman mo kung legit ako o hindi. Panoorin mo lang yung mga vlog ko. Ayun, nakumbinsi ko siya. Ito, medyo may kalumaan na. MA 1,200. 200 ba to? Na sound standard professional audio equipment power amplifier ito. Old school yung datingan niya eh. Kalawang na. Bahala na si Sir paganda ng mukha nito kung magawa ko. Ayun, medyo kwan talaga siya. Binaya na ng kalawang. Ito, binaklas ko na nga ito kasi balak ko dalhin sa bahay ito. Iuwi ko sa bahay. O-overtimean ko. Ito, bali re-review na lang muna natin ito. Tapos pag pag ni-repair ko, panibagong video na lang para kahit pa paano hindi tayo maubusan ng content araw-araw. Yan. Ito, balik ko na to. Galing na daw to sa may ibang shop. Sana magawa ni Solid dito kasi medyo komplikado na yung sitwasyon niya. Yeah. Yan, i-review muna natin. Ito, yung power supply nito, ano? Ayan, so standard talaga siya. Tapos, di ko makita yung saan nakalagay yung mga voltahe. Bogus. Wala nakasulat eh. Wala nakasulat. Ayan, yung transformer niya parang lang dating niya parang CE6, CE5, parang ganun lang. Tapos, ito, yung capacitor niya, aliliit. Yung 50 volts lang na 10,000 microfarad ito eh. Hindi ko alam kung ito yung original niya na capacitor eh. Sa may mga unit na ganito, comment nyo nga kung mapansin nyo kung ito pa ba yung orig na capacitor niya. Kasi parang nalilitan ako. Tapos may bakante siya oh. 50 volts na 10,000 microfarad dito eh. 2, 4, 6, 8, 8. Tapos sinabi ko na kay Sir to kasi nakita naman niya na wala na, buntis na oh. Nabubuntis na yung mga kapasitor oh. Yung natira na medyo flat na lang, ito na lang, isa na lang. Ito mukha na rin oh. May kabila niya, lumubo na rin. Halos kwan talaga, palitan na lang ito. Yan. Wala na to, lumubo na eh. Palitan na lang. Tapos ang issue nito ay yung kabilang channel, hindi nakaprotect. Yung kabila is nakaprotect. Pero need na rin ni Kwanto. Ngayon, tingnan mo naman yung board ng kabila oh. Kailangan na rin yung recondition kasi kinain na rin ng kalawang. Tapos yung output nya 1, 2, 3, 4. Apat na C5200 and then A1943. Kahit nga tornilyo, kinain na ng kalawang. Recondition talaga gagawin dito. Malalaban siguro to. Same sa may kabila. Yung kabila, ito yung nakaprotect daw. Tapos wala ng tornilyo kasi hindi na ibalik ng unang sumubok na gumawa. Yung bago dinala dito, wala ng tornilyo. Tapos may mga piyesa na pinalitan sila dyan. Ano pa ba? Kwan lang, sabi ko kay Master content muna tayo kahit maiksi lang. Kasi request ni Sir to eh. Shoutout sa'yo Sir, yung nagdala rito sa akin. Anaway
magawa natin ito. Komplikado na kasi ito. Pan niya, dalawang pan. Yung likod natin. Pasensya na kayo, hindi ako ganun kagaling mag-review. Gabi na kasi, kaya wala ako sa mood magpasada ng maayos. Yan, ito yung back panel niya. Input, pati mga switch nito sigurado titigas na to. Naka-bridge pa siya, oh. Ayan. Input, output niya. Sa binding post yung output sa speaker, tapos naka-speak on. Input niya, same lang din sa ibang mga power amplifier. Ito naman PL, naka-PL yung link niya. Link ba to? Oh. Ito naman yung XLR naman sa input. Tapos sa switch, dalawa lang. Parallel, bridge, stereo. Tapos ito, parang sensitivity ba ito or grounding ito? Medyo borado na. Kalawang talaga. Kailangan ng kaskasin to, tapos i-re-repaint ito. Ayun, mali. Ito, kalas na. Iuwi ko to eh. Ito yung mga natanggal na. Sana kayanin natin. Ay nako. C5200, tapos oo, Toshiba. Walang sapin. May sapin nito. Hindi to naka-collector out. Hindi lang nila binalik yung sapin niya. Ito sa may board niya, sa may indicator, tapos sa soft start medyo kahit yung ilaw niya, oh, medyo wala, palit na talaga. Recondition ito. Yung sakit sa ulo to, sir. Transformer niya ito, nawala na rin ng lock, oh. Alam ko may lock pa ito eh. O yan lang, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kasi kung lang naman to eh, walang kwentang vlog nga eh. Sabi ko, lagi ko sinasabi na walang kwentang vlog naman ito eh. Yan lang, pang-update lang tayo ng social media pages natin. Yun, bago tayo magtapos, syempre, promotion sa mga gustong magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City area, number 41 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then syempre paki-share ng mga wala kang kwentang video natin. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video natin. And then paalala pala guys, ulitin ko, sa mga gustong magpapa-repair sa akin, yung mga nag-i-inquire, maaari lang, ngayon pa lang, dalhin nyo na, November pa lang. Kasi pagdating ng baka mga first week ng December, hindi na ako magtatanggap siguro ng gawa galing labas. Baka hindi na natin kayanin gawin yan hanggang Pasko and the New Year. Nagagalit kayo sa akin pag inabot ng Enero yan, hindi nyo na magamit yan. Kaya agahan nyo na lang para kahit papano may isisingit natin. Yun lang, ingat, God bless, and then peace atin lahat.